Kabilang naman ang Department of Education sa mga gumagamit na ng bagong teknolohiya sa pagbibigay serbisyo dahil bukod sa mga grades ng estudyante, gumagawa na ng paraan ng DepEd upang maging digital ang yearbook. Sa pamamagitan naman nito, hindi na black and white ang inyong mga litrato at hindi na kinakailangan maghintay ng 2 hanggang 3 taon upang ito'y makuha. Narito ang report ni Dina Pagibitan. Sa nalalapit na graduation day sa March 27 at 28, marami na namang nag-aabang ng kanilang yearbook. Pero ilang taon na naman kaya ang aabutin nito bago matapos at gaano naman kamahal? Dahil na rin sa pag-usbong na makabagong teknolohiya gaya ng internet, imumungkahi ng Department of Education ang digitalized yearbook. Bagamat hindi pa raw ito nakikitang isa batas, magiging malaking bawas daw ito kung sakali sa halos 2 hanggang 3 taong paghihintay sa iyong yearbook. Maaari kasi itong naka-CD na lamang at anumang oras ay maaari mong i-play sa iyong computer. Kumpara sa nakasanayang yearbook na black and white, sa digitalized yearbook, natural o colored ang iyong mga larawan. Tingnan ang opsyon na ito para po hindi na maging issue yung contribution na voluntaryo para po sa yearbook. Dapat sumabay na tayo sa modernong pamamaraan na nangyayari ngayon. Gamitin natin ang teknolohiya, gamitin natin ang internet, digitized na lamang at ang ibig sabihin niyan, hindi na natin kailangan gumastos para sa printed yearbook. Gayunman para sa mga graduating college students na sina Jovi at Vea, pabor pa rin sila sa printed yearbook. Mas gusto ko pa rin po na balikan natin yung kinaugalian na po natin na printed na yearbook. Bilang tayong mga Pilipino, may pagka-sentimental din po kasi tayo, di ba? Mas maganda kasi na meron kang yearbook na babalikan mo, makikita mo dun yung mga pictures. Although, maganda rin po na sumasabay tayo sa technology. Kasi po pag digitalize, so pwedeng masira yung CD, tapos pwedeng may chance na makorrupt po siya. At least pag ganito po, matatago mo po siya. Tapos pag na once na may mapunit, pwede pa siyang idikit, tapos ayusin. Para naman sa ilan, bakit daw hindi na lang pareho ang ibigay sa mga estudyante? May printed ka na, may digitalize ka pa. Samantala, pinapaalalahanan pa rin ng mga pampublikong eskwelahan sa bansa na gawing simple ang pagdiriwang ng pagtatapos ng mga estudyante sa elementarya at sekundarya. Mahigpit pa rin na ipinatutupad ang no collection of graduation fees. Kinikilala naman daw ng Kagawaran ng Edukasyon ang pagnanais ng Parents and Teachers Association o PTA sa pagbibigay ng voluntaryong donasyon para gawing mas memorable ang pagtatapos ng mga anak. Dahil voluntaryo, hindi dapat na maging majority wins o pilitin ang mga magulang na ayaw magbigay ng donasyon. Simpleng graduation ceremonies, dapat nating alalahanin ang pagtatapos ay hindi po para kahit kaninong individual, kung hindi para po sa mga mag-aaral po lamang. Nakikiusap din ang Kagawaran sa mga political leader na huwag gawing political platform ang mga graduation ceremony. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.